Ay, sarap. Oh guys, malapit na guys. Wala naman namin. Upo na maliit. Awas ko diba? Agad pa rin ay. Agad ba? Ay, kasmikos guys. At yung ano? Sumasalubong sa daan? Maliit nga parang ano? Ito lang ano yata yan? Ito? Ay, nakapasok ko sa tayo. Sa amin ito, yung mahaba, yung malaki. Maganda yan, ganyan. Maganda yan, ganyan, mura. Sa amin din, yung pupugin siya ba sa haba, laki. Pag talaga panahon na sa amin, ang isang piraso, 10 piso na lang. Hindi naman ako yan. Hindi ako yan. Talabok ko yan, sa akin naman sir eh. Tabayan. Ha? Tabayan. Kawayan? Tabayan? Tabayan. Tabayan. Tabayan pala yan. Tabayan. Ibig siya, pag pabili ako tabayan. Bili ako tabayan. Tabayan. Ano tabayan? Yung malaki na tabayan. Ito. Ay, hindi yan. Upo yan eh. Tabayan. Yung tabayan, yung ganyan oh. Tabayan. Marami talagang alam yung Panahon talaga, master lang. eh, nandito ko sa Cavite, English eh. Pero ano guys, hindi pa nagtagal na lang magkasama. Ngayon ko lang nalaman tabayan yan. Itong tinatawag dito na upo. Tinawag tabayan. Pangalan ko na ito yung tabayan. Pwede yan, maging bayan. Bagay. At pang Tikinyo, hindi. Yung ano, Batanggenyo kasi yan guys. Ito pala pangalan ng upo. Tabayan. Pag Batangan nyo, baero. Yan. Baero guys. Baero. Tabayan kung pangalan nila. Tabayan. Yung ano, yung Papaliwanag pa guys oh. yung patola na may tantan na ganyan. Ano naman yan? Bulag. Yung parang balimbing. At tabilat yun. So, Kasi ang yung isa tawag tabayan. ko guys, balimbing. Balimbing. Akala ko Kumbaga, ano, hindi siya tapat sa isa. Balimbing. Pero ito tabayag. Tabayan yan. Yung iba naman tabuyog. guys, pakulok. Ay, siya. May kape kayo? Okay. No? Yun. Ping! May asukal. Kala ko kanin, ngayon nadang ko ng kape init. Tubig ko lang.
Darna! Sabay sa bunot kay Ate Josie. Agad naman itong inawat ng asawa niya. Yun na. Nung marinig kong nagkakagulo na sila, ang sabi ko sa sarili ko, I love you. naman, hindi pa naman ako handa. Ama, ikaw na po ang bahala. Alam kong nandyan ka lang. At hindi mo ako papabayaan. Habang naglalakad ako papasok sa bahay nila, ikinabarga ko na ang puder at bakod ko sa katawan ko. Pero sa pagkakataong yun, humiling ako sa tono. Umapit siya sa swang. Diyos ko, ikaw na po ang bahala sa akin. Maga ako pa naman may uwalis ha. Para mabuksan Wala ang ko silang. masama na ito. Matapos Ay, yun, Bermo. pinuntahan ko na ang Wala. ikikil Sabi ko kay Bermo, na pasyente. sabi sa akin kanina, Tinanong ko muna to. parinig-rinig. Tulang talaga, di pa nadating yung dalawa. Sabi ko, kala ko darating ng, sabi mo, Markulis. Tapos ng Merkulis, sabi mo, Hoybes. Hoybes na, sabi mo ngayon, may Sabado na, sabi mo, Lunes. Sabi ko, babalik ka ba mamaya? Sabi ko, di ba paalam na ako isang linggo pa, nawala ako sa Sabado. Paano kaya yan? Sabi ko, diskarte mo na yan. Tagal ko na sinabi sa'yo. Sabi mo kay Samaro na mag-strike siya. Ikaw mo ay sila kaya nagpaalam ako sa'yo, ba diskarte mo na yan, papasokin mo hindi. Kamot na yun. Nagpaalam na ako sa'yo, ang layo-layo. Kaya nga, di ba tayong pisher. Nagpapaalam ang tao ng malayo pa, para ma-diskarte mo kung paano. Mas pangit kung Hindi mo itiknis yun. Si Master. kamot siya eh. Paano kaya yan? Diskarte mo na yan. Kasi paalam ako ng malayo pa. Halos manghihina na ito at Ang hina, turuan mo nga, Master. hanggang sa umabot na sa punto Kaya nga nagpapalab ang tao ng malayo pa para hindi ka mabigla at madiskarte mo kung paano ang sit up, ng schedule. nagsalita Para naman tayo mga bata eh. muna ako. So ikaw, kasi wala, ikaw, duty ka. So hindi naman gaano yan. Wala magdabatay sa warehouse kasi Rubik ka na din dito pa. Hindi naman mag-posisyon siya kay Maro. Di makano, di makapagsabi. Takot. Kasi ibumulgar ang kanyang kalabulastukan. Kaya wala pakalaman sila. Kabulastukan niya, madadali siya. Kaya hindi siya nakikilang kay Maro. Ay, siya Maro nga nakachute. Yun lang ang loob. Oo, tapos wala, parang ano lang. Wala, parang nagpapahinga lang. Yung nandun lang talaga, paghapon. Wala siya nagawa. Nagre-repack wala. Para kasi pulis. Ang masakit pa nito, Iyak siya. yung mga bata sa lahi nila ay nakilayan. Kasi may tubig. Kaya pala mula noon, hindi na nila tinantanan pa yung katawan ni Siya Lisa. makakarong kay Maro. Sagot ko dito sa puwenteng pula. Hindi niyo ba alam yung batas ng spiritual? Kaya yung ginagawa di maganda. Mangialam sa buhay ng mga tao. Diba?
Maliban na lang sa kamay niyo ng tao yan. May pangontra eh. May pangontra sa aswang. Gusto mo ba? Tawagin ko ang hari ninyo. May pangontra sa aswang. Wala. Sumagot yung duwende na parang nagmamakaawa pa na. Huwag mo kaming isang sumbong. Hindi na namin siya lalong malayo. Ito na aluminum. Aalis na kami. Ang sagot ko naman. Sige. Umalis na kayo dyan. Yung pinggan na aluminum na lang niya pag Babalik kayo. Kasi hindi na kami maabuti mo. Matapos yan, Malapat yun. nawala ng malay si Lisa. Tulad pati ng mga dati kong proseso, pinababalik ko ang espiritu ng pasyente sa katawan niya. umalis ang masamang espiritu. Nagkamuna ng malay si Lisa. Okay guys, sabaw naman yan, sabaw. Labo pa rin ito. Opo, tapos. Makikita mo si Joe. Patamba ka. Maliwalas na. Matambak ang may kaliskis. Tuluyan na siyang iniwan ng mga Mata ng baka. bigla ito. Oh. Akala ko munggo. Nung tumingin siya sa bandang paa niya, para itong may nakitang hindi kahaya-hayang bagay. Tapos nagigilig at takot na takot. Sabi ko sa Meron na siya kanya, dito. ano yun? Bakit? May nakikita ba? Tumulo siya May sa nakita paa kong niya. sa social media na kinakain. Wala naman Baka kaming nakikita. Kasi yung Maro tsaka si Bermo yung tita mo. Gagawin ko na ba? sabi ng ano, dito sa Pilipinas, ang bato, kinuhuli doon, hindi. Bato siya talaga inangat-ngat. Nakapula. Ibang lugar, Nigerian. Tapos punong-puno ng dugo yung katawan. Master, alam mo yan, Master. Oh. Ang sama ng tingin sa akin. Ilayo niyo yan. Nakain ba to? Ilayo niyo yan. Ang tanong, Lisa, Nakita ko niya. Balon ko sa ikaw na ba talaga yan? sabi ng tao. Tapos gusto nila yung clay, Maliit na tao. parang may sabaw. Sa akin ang espiritu. Hindi, ginawa nila ano yung clay, tinunaw. Parang sampurado. Kaysa tinuturo niyang mga kamukha niya rito. Ayun, sa bata na lalaki na siya. Pero, malalaking tenga, Ginagawang clay. Ang ginagawang sampurado style. mahabang ilong, Nagawa sauce yung ano, clay. nakasuot ng kureta. Doon na siya nagsimulang kumalma. Kakaiba talaga ang mundo. Naisip ko naman na Kanya-kanya diskarte mo buhay lang. isasara ko na kaagad. Nung lumapit na ako Pinakahuli dito, magluto parang guys, isara ano, ang third eye niya. kasi sa kanya nakatok yung Bigla saing. naman itong nag-iiyak. Talagang habol pa. Bakit siya mahilig sa Sa inis ko, ng pinakamagandang dala na din ang bago Pinakamaganda luto ng brown rice. Ang sabi ko, ano na naman? Tapusin na natin. Inaantok na ako eh. Gusto ko nang matulog. Pero, nagpapanggap lang ako niyan. Alam ko kasi sa paligid ko, maraming nakatingin sa amin at nag-aabang na lumabas kami para mapasok nila ang loob ng katawan ni Lisa. Kasalukuyan pa kasing bukas to eh. Open vessel pa siya, kumbaga. Biglang tumulo si Lisa sa sulok ng bahay nila. Patay na. Habang iyak ng Ulat iyak yung manok, at takot na takot. Ang sabi nito, nakita niya yung kapatid niya matagal nang patay. Lahat ng mga kasama namin sa bahay nagulat sa sinabi niya. Wika pa ng kaluluwa ng kapatid nito. Gusto niyang sumabi sa katawan ni Lisa kasi meron itong gustong sabihin sa pamilya niya. Ang nasa isip ko na, sabi ko na tama ako ng buto. Meron pang gustong pumasok. Hindi na ako nagdalawang isip at pinapasok ko na yung kaluluwa ng kapatid niya. At ayun nga, nawala ng malay si Lisa at umunat ang mga kamay at paa nito. Ibig sabihin, pasok na yung espiritu. Yung ibang kapatid ni Lisa, nagpuntahan na doon. Kasi, nakakarinig sila ng mga nagwawala eh. Pero, ang naabutan na lang nila, yung kaluluwa ng kapatid nila. Bigla silang itinuro nito isa-isa. Tapos nagkwento ng masasayang alaala nila na silang
magkakapatid lang ang nakakaalam. Lahat sa kwarto na yon, bigla na lang humabulgol sa pag-iyak. Talagang biglang lumungkot ng mga oras na yon. Meron palang hindi nasabi itong namatay nilang kapatid sa kanila. Nung ganun na yung eksena, Hindi pa siya kumulo. lumabas na ako ng bahay. Hintayin natin na kumulo. Maluto yung Ricardo bago nilagay yung isda. Respeto na din sa pribado nilang buhay. Pumuwento ako sa terrace para makasandal at makapikit. Antok na talaga ako eh. Nakapikit lang ako nun, pero gising yung diwa ko. Bigla namang pinatawag nung patay nilang kapatid yung mga magulang niya. Hindi naman makakaharap yung mga yon. Gawa ng may mga sakit sa puso eh. Baka mamaya atakihin pa. Pero yung nanay nila, gustong-gustong humarap at makipag-usap. Ayun na nga. Nung nandun na si nanay, nag-uusap sila habang nag-iiyakan. Kalmado naman lahat. Nung nasabi na niya ang lahat ng gusto niyang sabihin, umalis na ito sa katawan ni Lisa. Agad-agad pinuntahan ako ni Ate Josie at ginising. Kasi wala na dun yung nakasabing kapatid. Tapos bagsak na naman yung katawan ni Lisa sa labag. Pagkabalik ko sa espiritu ni Lisa, sinarado ko na ang puyo nito. Kaya din ang ginagawa ko sa iba pang pasyente ko. Lalo pa ngayon, bukas na Bah, ang parang third eye maghatid niya. ka. Mahirap na. Wala, ano po si Master? Tinanong namin siya kung ano yung mga naramdaman niya. Nung mga oras na wala siya sa katawan niya, ang sagot nito, Siguro ano na, yung pagkasak ko sa bata, malaki ng bata siguro na tapos Tapos nakikita na yung niya ano, ang lahat. siguro, tapos na. Wala siyang naririnig na boses. Mayroon niyang ganyan, pinaglihi ang buto Hindi eh. siya makaalis sa isang pwesto. Yun lang yung naaalala niya. Pinaglihi ang buto. Ako, hirap yun. Matapos ang konting Ngayon, tanong, maya, gusto, ayaw umalis ng laki. nagdasala ko ng Kasi pagpapot. gusto ng babae, lagi hawak-hawak. Para wala Pagka- nang pag makalapit lumamot, na pipitikin. dito na kahit anong uri ng Paglalaruan, yung ginawang laruan. Sinagaw lato-lato yung itlog. Pero, pansamantala lang yun. Mahirap Kailangan yun. pa rin niyang magdasal at manalig sa ating Ama. Meron daw, may kwento daw yung ganyan na Nakauwi na kami sa bahay nila. yung Ate bata Josie. daw, lagi siya sapat sundin. Gustong-gusto ko lang matulog. Pero, Bawat, yun ang bata siya sabi ng bata kasi mahal na mahal yung anak eh. hindi ko Dapat alam kung lalo sundin. pa o kung ano. Eh ngayon, yung lalaki, Maya pa, bira na gumano sa asawa. sinundo nito, pero hirit pa nito. Meron Gusto siyang humingi ng pasyente. ano, gusto sabi ng anak, gusto humingi ng kapatid. Una, dinala na sa Kasi doktor. wala nga siya kapatid, wala kalaro. Pero walang findings. Umiiyak kasi gumawa daw sila ng, Tatlong doktor na ng sila. kapatid niya. Pero wala talagang Walang makita. malay naman. Sundin mo yan. May mga manggagamot na ding tumingin. Negative Alam mo din. na yung bata na yan, hindi pwede na iyak ng iyak, sundin mo yan. Maya, Bago natin simulan ang kwentong ito, gusto rin pala ng nanay na yan. shoutout muna natin yung lead. Kasi di na iiyot na siya eh. Na pagdaan ito, tuyo na. Mga bagong burger Makunat yan. viewers Ha? namin na sila Makunat yan pag tumuyo. Lorenzo Bernal, Ian Lancrete, O ito na yung atin. at yung kurso na yun ay yung mga katagang Ah, tawag nito ano sa amin eh. mahal na birhen. Tambakol. Sa pagkakataon, Tambakol yan? ginamitan ko siya ng Alam mo, tambakol, walang kaliskis yun eh. Tambakol kasi tawag ko sa amin. Sarap to. Animasola. Walang sabi-sabi, Tumurabirabal yan to. Ganito na kilawin. inako ko yun sa kanyang sigmura. Ito ba na kilawin naman. Maya-maya pa, Tama pa naman. bigay na lang ito ng bigay. Halos abutin din ng 30 minutos. Mura lang. Ano lang yan? Pawis na ako One- habang nakafocus sa Ang kilo, 130. Nung tapos na siyang bumigay, Kasi ano lang yun eh. ako ng Nating yung kilo. mga nasa loob ng katawan ng tao na to. 60 lang yan kasi ito ang mga Inuusan ko Wala. kayong lumabas. Sabi ko Hanggang sa kung- sumuka ito ng sumuka na puro may tira lang ako. Damdamihan ko eh. Kung ganun, Tapos kilawin ba? inalis ko na yung kamay ko sa Tapos sigmura niya. ingredients. Isip ko wala na. Tumigil Kasi yun sa nasakto lang. pagsusuka. Tapos, Bukas, Master. Talaga, isabog na sa ulam natin. at umiti sa akin. Ang Wala sabi na ng eh. matanda, uminahawa ang pakiramdam
niya. Kanina mo kaya ating kagabi, wala dito sa tira. Wala siyang ibang maalala, kundi yung panay bigay at suka niya ng hangin. Yun lang yung naaalala niya. Nagtaka si Tuber at pagpulong nitong banat sa akin na, Pero "Uy, Sa akin naman, pag sumama. hindi mo pa natuturo sa akin yan ah." Sabay tawa. Sagot ko naman sa kanya, "Paano ko naman tuturo sa iyo yan? nabitin ako sa Wala alak. ka sa pananalig. Sino kaya? Jim. Kailangan mo magtiwala sa mga gamit mo. Sa iyo naman. No? Lalo-lalo na sa lumiga. Sino ba ito siya? Maya-maya pa, Nandiyan ba? Nandiyan ang nagkwento trabaho. yung matanda. Nag-apply na. Ang Asa ba sabi natira? niya, Sa inyo din. nagsimula siyang makaramdam ng ganun. Tanaw mo te. Naglinis siya ng bakuran niya Yes, kabuko. para magtanim ng gulay. Ah, may pamilya na rin. Pag-uwi niya matapos yun, Sawa. hindi Yung na ngayon siya bilang lang kay makagalaw kami ni Master. agad na yung Yung katawan niya. buntis daw, hanggang ngayon di pa nanganak. Ang sagot ko naman sa Asawa, kanya, yun pa rin. Oo. nagambala niya yung Oo, Master. tirahan ng mga Ilang laman. taon na yung buntis, hanggang ngayon di pa nanganak. Sunod lang yun. Tahanan nila. Malamang nakalimutan niyang magsabi ng tabi-tabi po. Kaya ang naging ganti nila sa kanila, yung pananakit ng katawan niya. Ngayon, Jin, anong Jin? ulitin niya yun. 4. Ayoko na Kailangan niyang Kalat lang. magtabi-tabi po. Ano? Bakit ano? Sabi ko pa, Ano pagkakaiba sa 4? hindi lang siya Pareho na lang sa kalat. Kasi hindi may na mga bibinta eh. mas Ang nauna kalat. sa kanya. Yung magkalat-kalat lang yung bote kasi hindi Sabi na ko sa bibinta. matanda, Ah. Yung bilog na so bibinta. ngayon bibigyan kita ng Doon orasyon sa para hindi ka Alfonso, nilagyan. mayroon pala inom doon. Matapos Si yun, naging maayos na ang Alfonso, pasyente namin. kapita namin para. Dagdag kwento pa nito. Siyempre, may kurpyo ako doon eh. Alas 8, wala na eh. Wala nang galabas-pasok ng mga worker eh. O, Pero takdi. ibiso, Libre wala tayo. siyang Pag may nakakita oras ng pa, tuon. bilog-bilog. Kaya ang sabi nitong matanda, Paalam niya pa alas 8 utang na. niya ang Bibigyan yung buhay dalagang niya sa 4 akin. na. Hanggang umaga na yun. Kaya minsan, tambak doon yung 4. Mali. Nakukuha lang ng maintenance yung magbilog. Yung bilog. Oo, Wala yung nagbibinta. nabibinta eh. Sabi ko, pwede rin naman kasi dudurog yung piso eh. At siya ang Kilo? dahilan Dudurog. kung bakit tayo Pero walang pakialam yan sa mga buti-buti yung instruction. Pag durog, kailangan ano, iba-iba kulay. Yung red horse, iba ang binigyan sako. ko siya ng orasyon. Yung gin, iba din sako. Pangalan Pwede yun yung ng halo-halong kulay. ng bulaklak ng Maria. Pero yun, ano lang naman, gin lang eh. Ang sabi ko, ingatan niya yun. Ay, Magagamit niya yun sa mga pagkakataon. Kasi yung Alfonso hindi rin nabibinta. Kailangan kailangan niya. di na. Matapos yan, Mayaman ang Alfonso ang alis ano. na kami ni Tuber. Ang, alam mo lamang na bakit ang bibili naman itong ano, ang bibili itong bilog. Kasi ang dami tulad sa tuyo, suka, Habang nagpapastol tika. yung Yan namin ang matanda bilan. niya sa gilid ng sapa, inatake naman siya ng putakte. Habang may lakas pa siya, tumakbo siya pauwi ng bahay nila. Sakto namang doon siya nawala ng malay. Inalalayan siya ng asawa niya. Ang sabi pa nitong asawa niya, parang wala na talaga siyang buhay. Paano ba naman? Natusok siya ng daang-daang putakte. Isa pa, meron na din kasing edad tong matanda. Kaya, baka hindi na kayanin ng katawan niya yung mga sakit. Pero, laking gulat ng asawa nito nang bigla itong gumalaw. Uhaw na uhaw siya. Kinuha kagad ito ng tubig ng asawa niya para makainom. Tapos maya-maya pa, nag-iyakan silang mag-asawa. Grabing pasasalamat nila sa Diyos nang dahil sa himalang yon. Nung nangyari yun, agad-agad tumawag yung matanda kay Tuber at kinuwento niya ang bawat detalye ng nangyari sa kanya. Gusto kasi nitong matanda, iparating sa amin yung himalang nangyari sa kanya nung araw na yun. Kung hindi ninyo na itatanong, kamag-anak nito ni Tuber sa father side. Paniniwala ng matanda na iligtas siya ng orasyon na inilagay ko sa papel. At mula naman, palagi na niyang dala-dala yun kahit saan siya magpunta. Paalala lang po sa inyong lahat, hindi mo ako ang nagagamot.
Griselda Buranday. Maraming Bakit di ka maraming kumuha ng salamat badge sa ni Master? inyo. Bakit Simulan ka na kumuha ng badge? Pinuno. Ang kwentong ito ay Siya, ba't di ka kumuha? buhay. Solidong karanasan ito ng kilala na ng karamihan sa inyo. Ng badge. Si Johnny. Siya pa? Para sa... Taong 2012. Parang pag-membership dyan. Ha? Membership. Napag-member? May pinuno. Ah, siya pinuno daw eh. Kami ng pagtitipo noon sa bahay nila Tuber. Sa barangay Mabato, Rosario, Lipa, Batangas. Ah, nagaroon ka pala dyan, Master. Malapit ko Kwentuhan, sa Sator. ng kaalaman, Tornino. pagtitipurasyon. May Batangas. Ginagawa ulit ang pagdedebusyon ng 49 Kano ano mo si Sator? at proseso Kamimber lang. sa pagdarasal. Sator ito rito. Matapos ang mga yan, umalis ako kaagad Next, next, na ng Manila. Makalipas ang 2 buwan, next. nabiyayaan naman sila ng Dahil- kani-kanilang mga natatanggap na biyanan. Siya sa akin. Si Ate Josie, Nakalimutan ko nga eh. Wala ka ng tigas? Ayan. sa tuwing siya ay nanggagamot. Ang sabi niya, Ayan. Yung muna tayo natin. kapag meron siyang mga Meron yan. pasyente, kumbaga, yun yung gumagabay sa kanya kung ano ang mga dapat niyang gawin sa mga pasyente niya. Nako, sabi ko na nga ba eh. Nakikita niya yung mga bagay na nawawala o ninanakaw. Kumbaga, parang merong nagtuturo sa kanya kung nasaan yung mga yun. Ay, ka na rin yung bigasan sa bahay eh. Si Jervy naman, ako sa mata, Wala talaga lagi tigas. nakikita niya ang kalagayan ng pasyente kahit nasa malayo ito. Ano, pinaasa tayo niya At ate ah. saka, kahit hindi Yan, niya ah. nakikita, basta alam niya ang buong pangalan nito at Kaya kung sabi, saan ito nakasagap yung balita. nakatira. Kaya niya na yung gamutin. Isa pa sa magandang katangian ni Jervy, Ah, ramdam niya ang sabi niya ate, saan ka nakasagap yung balita, Piki? alam niya kung nasa paligid ito. Kaya medyo ilang ang lahi ang mayroon sa kanya. Si Kathy naman, bukas ang third eye. Nakakaramdam at nakakakita ng iba't ibang klase ng Kulang ba? espiritu at mga elemento sa paligid niya. Okay. Si Tuber naman, Sabaw, sabaw! bate espiritual. Talaga naman ang ating kaligayahan dito ng eh. mga gamit o orasyon. Kumbaga, Luto. nakuha ni Tuber yung Para tayo mga si Kabangyan eh. gamit Pupunta sa bukid, magdano lang, luto-luto. dahil gusto niyang makuha yung gamit na haring kamatayan. Pinagkaloob ko sa kanya Pupuntahan tayo dito ng umaga. ang pangalan ng Kaya tayo puntahan. kamatayan. Binigay ko yun sa kanya. Ang Helicopter pa ng masiba na pupunta. Mag-team tayo. Huh? Gawa tayo ng isang YouTube channel na oras ng gabi sa tayong tatlo. lahat ng aso sa Ang paligid na matagal Kamangyong. Kamangyong. umakalulong. Hindi, ano, mukhang mangyan. Ha? Mukhang mangyan. Mukhang mangyong lang ano. Si Alex naman, dahil sa isa tong teacher, Pwede, sige. pinagkalooban ko siya ng tatlong Ano, sir? salitang Tigalpo. Gawa tayo ng channel. Makalipas Mukhang mangyong daw ang title. nang ibigay ko sa kanya yun. Nagamit niya yun sa mga estudyante niyang nagwawala Oo, at kape. sinasapian. Agad-agad na bumabagsak ang mga yun Tanggal ng bawas sa dugo. tuwing gagamitin niya yung Tigalpo. At may mga saksing buhay dyan. Yung mga estudyante niya at mga co-teacher niya. Makalipas ang isang taon, may kanya-kanya na silang mga buhay. Si Tuber nagtatrabaho sa kainta. Diba? Meron din siyang nakilalang healer doon. Ito lang naman Ang kaso nga lang, medium yun. Hindi nun order yung pakikipagpapati. Kaya masasabi Meron kong Ano? hindi yun handa sa mga digmaan. Gulay pa. Kaya kapag may mga pasyente sila at sinasabihan, si Tuber ang humaharap. Tuber naman, puro pang digma ang karga niya. Dumating din yung oras na napalaban silang dalawa ng sobra. Isang batang 8 years old yung pasyente nila nun. Grabing pananakit ng tiyan ang dinadanas ng batang yon. At bukod sa pananakit ng tiyan, meron itong nakikitang kinakatakutan niya sa loob ng bahay nila. Sabayan pa ng, meron ding sakit ang nanay nito. Ilang beses na silang pina-check up sa iba't ibang ospital. Pero walang makita. Ultimo laboratory ginawa natin. Pero wala talaga.
pamilya nito, nawalan na ng pag-asa. Nagpakasakali na lang sila sa albularyo, kahit na wala naman silang paniniwala sa mga ito. Kaya nung nabalitaan nila sa lugar nila na manggagamot itong si Topper at yung kasama niya, agad-agad lumapit ang pamilya nito sa kanila para magpakonsulta. Tumulong kaagad sila, Topper. Pumunta sila sa bahay ng mag-anak. Nasa labas pa lang sila. Nakikita na nitong kasama ni Topper na medyo yung espiritong gumagambala sa kanila. Ayon sa kanya, hindi basta-basta yung espiritu na yun. Tapos nakikita niya parang yung koneksyon ng espiritu na yun nakakonekta lang sa kapitbahay nila. Ibig sabihin, yung katawan ng espiritu na yun nandudun lang sa bahay na yun. Sinabi ito kaagad ng kasamang medium ni Tupper. Dagdag tanong niya din kung meron ba silang nakaalitan sa lugar nila. Medyo parang napaisip yung asawa ng lalaking may sakit. Kasi siya naman, wala naman siyang nakaaway. Kaya nagtanong ito sa mga kasambahay niya at sa mga boy niya kung meron ba silang napapansing kakaiba sa mga kapitbahay nila o kung meron ba silang nakaaway sa mga ito. Biglang sumagot yung isa sa mga boy niya. Ang sabi nito, "Ay, sir, nakasagutan ko yung matandang lalaki dyan sa kabilang bahay eh. E paano kasi nakaharang yung truck nila sa tapat ng gate natin? Pero sa kabilang kalsada yon, sir. Hindi naman sa mismong gate natin." Dagdag kwento pa nito ni Boy. Ayaw talagang ilipat ng matanda yung truck niya. Sa sobrang inis ni Boy, hinami niya ito ng suntukan. Pero ang pamaling si Tata, ulang-ura at sigaw ang ginagawa nito. Hanggang sa nagwanta ito na, "Pakikita niyo, may araw din kayo. Lalo ka na, masyado kang mayabang." Pakalaan ng ilang araw, yun na nga yung nangyari. Nagkasakit yung bata. Sakit sa tiyan at hirap ding makahina. Palagi pa ito ang nakikitang nakakatakot na nilalang sa loob ng bahay nila. Sa mga panahon, malakas na pag-iyak ng bata. Kaya nakakadagdag stress yun sa bahay niya. Ang advice nila ng sa magulang, naiipan ng bahay yung bata. Ang pwedeng sterilin na sa loob niya. Ang bahay nila. Dahil yung nilalang na yun, hindi lang tumulong ang ginagawa. Gusto din yung bata. Nakinig naman yung lalaki sa mga payo nila. Nilipan niya yung pagkita niya sa ibang bahay. At sa matagal naman niya, ilang linggo din lumipas. Bumalik yung lalaki kina Tupper para sabihin, hindi na tinusok yung sitwasyon ng bata. Ganun pa rin ang karamdaman. Hindi naman mapasabi ni Tupper sa bata kasi 8 taon lang yun eh. At saka, natatakot din siya sa posibleng mangyari. Kaya sa sitwasyon lang yun, nakapag-desisyon na si Tupper. Kasi, no choice na siya. Ang wika nito doon sa tatay ng bata. May isa pa po tayong paraan, sir. Ngayon, marami pang pera. Ngunit bigla, marami pang pera. Ngunit bigla, Sumasagad ako kahit ngayon'y walang-wala. Pagod puyat sa buhay, di ko yan iniinda. Mga hadlang sa buhay ngayon ay wawalisin. Isusulat ang pangarap sa kwaderno na hindi
Ano, me? Ito pa ba? Paano bibigyan pa ng 30,000 pesos? Ay, pera na ako, may matagdag na ulit ako. Tayong mga Pilipino ay walang pinipili dapat tulungan. Kasi dapat pag nakita natin na nagsisikap tulungan natin, ito lang yung paraan para lahat tayo Wow! Kasi namumulit ka na naman. hindi mahalaga. Pumunta ka kay Diwata kasi sikat si Diwata. Sino yan? Si Mara. Ah, Namumulit ko ka na naman. Para makilala ka na naman. Hayop kayo? Ganon lang naman kayo eh. saan yung maraming tao din lagi. Oo. Kahit malaman, pinupuntahan eh. Pamulit ko. Siyempre, magbigay ka lang mga 20,000 to 30,000, malaki na yan tulong. Oo, sabihin Ngayon, mo. Mabait ka na ang nun. bait niya, ang bait mo na kasi nakikita ng social media na bait niya, nagbigay ah. Oo, pinupuntahan yun. Iba lang naman na kinabang. Si ginawa na artista tuloy si ano, nagkuha picture na sa kanya, Diwata. Mga gwapo nang bawa picture, si Diwata mukha na siya. Pero sikat na yan si Diwata, hindi mo lang alam. Mayaman na si Diwata, pag ganyan-ganyan lang yan, napabili na ng lupa.
Ngayong araw na ito ay matututunan natin kung paano gumawa ng gulong. Ang buhay ay gulong ng palad. Basta pumunta yung ulo niya dito, uwi mo na agad. Yan, ganun siya. Ganun. Yan.
di ba? Di ba ganun ka dapat? Kasi kung isang direksyon lang, napunta ako dito, wala nagdap. Di ba? Tingnan mo. Tingnan mo kasi may masamang intensyon ka sa kanya. Di ba? Tingnan mo. Sit up. Yan. 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 Straight. Di ba? Straight lang yan. Yan. Mukhay mo. Mukhay mo. Itat mo dito. Yan. Sige. Straight. Okay, ladies and gentlemen, we have provided head floor, mirror, and a slalom arm with head floor. Easily and quickly. If you intend to apply for a loan, feel free to contact us for more information. Salamat po. Bye! Kasi dito ko sa dito ko dadalhin, di ba? Sinisit up ka na, pero sinisit up mo rin siya. Di ba? Kasi kung sa sit up niya, doon mo siya lalagay. Sabihin niya sit up. Di ba? Nakuha mo yun? Nakuha mo? Tapos ba? Inuwisip kita. Sit up siya, di ba? Sit up ka na. Masyado mabilis. Kung gaano kabilis yung gagawin ang kilos mo. Kunin mo yung rating. Rating mo. Yan. Yan. Siyempre, dito sa sayo na yan. Nice. Ngayon, kung ikaw naman step up, sit up. Ganyan, ganyan ang galaw. Yan. Yan. Yan.
mga bata, mapayat ano? Malalaki chan. Hmm? Malalaki chan. Abot na lang tugtog sa ano eh, silos eh. Parang mga kalansay nagsasayaw, mga bagay tuloy sumayaw. Kasayo. Ha? Ang nagugustuhan lang naman nila hindi kanta doon ng background. Yung ano, bit. Tugtog. Bangladesh eh, sa Bangladesh. Sumasayaw sila tapos may naghahagis ng mga pera.